labanan ang kasamaan. Mga kaibigan, panahon na magiging vigilante ang lahat. Alam ninyo, sa nangyayari ngayon, bantayan po natin ating mga anak at laging turuan kung paano magiging ligtas. Kasi parang iba na yung mga nangyayari ngayon. Meron po diyan nagmamanage, meron po nagpupundo diyan para guguluhin ang ating bansa. Yan po ang aking naisip. Kung nandyan lang si tatay, nako, madali lang hanapin niya. Kaya gusto nila kasi magtagumpay ang kasamaan, alisin nila yung madisiplinang tao, alisin nila yan. Pero nagkakamali kayo. Mga dayuhan lang kayo. Mga kaibigan, halos araw-araw, mayroon mga bata na mga pasiga-siga. Kamay na bakal lang gamitin namin para kayo masugbo. Kasi ini-spoiled kayo ng mga mayaman, mapagsamantala. Yan po ang katotohanan, mga kaibigan. Bakit nabubuo yung mga fraternity? Pinagmamalakihan ng mga mayaman. At dyan sila nagtapos. Kaya kung nag-hari-harian sila, kumbaga, may hising tayo doon. Pag may namatay, kayang-kaya nilang bayaran. Huwag na tayong magbanggit. Sa bagay, bayani naman yung dalawang namatay. Malaking bayad. Kumbaga, pampaikot sa ating mga pobre, kayang-kaya tayo bayaran. Pero ang vigilante, yung mga tao na nagkakaisa na ayaw maapi, nasa ating mga kamay. Paglalaban natin ang tama. At huwag tayong paapi. Lalo na sa mga dayuhan at mga mayaman. Human rights. Ba't wala akong narinig ng ICC, human rights, dito sa mga namamaril na kabataan? Yan kasi gusto pa nila yan guluhin ang ating bansa Dapat imbestigahan nyo, mga underage, gumagawa ng kasalanan. Bakit? Saan ang human rights? Marami na, may nagahasa, may... Sko. Mga kaibigan, huwag na nating bahabain kasi mainit na naman ang ulo ko. Yan po ang katotohanan. Magiging vigilante ang lahat. Huwag naman tayong lalabag sa batas. Alam naman natin Ako, matanda na ako. Bali makulong ako. Ididipinsa ko ang aking mga apo. Aking mga anak. Kasi pagka ganyan ng ganyan, ang mga mayayaman kasi ayaw nila na maparusahan ang kanilang mga anak. Ayaw nilang babaan yung edad. Ako, kumpara sa akin, 9 na taon lang. Pwede na ikulong yan Kasuhan. Kayang pumatay Tapos sabihin mo, absulto ka sa batas. Kaya ngayon, nakikita ko halos sa araw-araw may nagsiga-siga ang mga kabataan. Yan, ini-spoiled nyo yan Balik natin mga kaibigan ang pagka-vigilant. Pagtanggol ng ating sarili, ang ating mga anak, turuan po natin ng pang self-defense. Kasi iba na ang nagpatakbo sa ating bansa. Sana hindi tayo padadaig. Kasi tingnan ninyo, wala man tayong magagawa. Tama naman, militar nandyan, laging namamagitan. Ayoko rin naman yung revolusyon mga kababayan, antayin na lang po natin sa 2028. May eleksyon pa kaya? Yan po ang tanong. Babantayan po natin yan. Pag nangyari po yon, huwag po natin payagan na no eleksyon. Kasi mananaig na po sila lahat. Wala na tayo. Aapihin na tayo. At siguro, iba na ang kapital ng Pilipinas. Ayaw ko banggitin kung sinong na magiging susundin natin. Sige, hanggang dito na lang mga kaibigan. Maging vigilante ang lahat. Ang mga iglesia ni Kristo,
Alam ko lagi niyong tinuturuan ang mga member ng self-defense. Ah, saksi ako diyan. Kasi mga karatista yan, turuan po natin ang ating mga kabataan. Ingat po tayo palagi mga kaibigan.